Ika-5 kabanata. Mara, aniya sa kaniyugyug ang balikat ko tuloy yung matambok kong pisngi ay gumalaw. Wala akong tutorial ngayon Lin. Sino ba yan? Nakasimangot kong tanong sa kanya. I'm really not in the mood to talk to anyone today. Gutom ako saka masakit pa ang ulo. Si William, she said and smiled. Mukhang kinikilig pa pero nagkibit balikat lang ako. Oh, yun lang ang naging sagot ko. What is he doing here anyway? As far as I can remember, tapos na ang lunchtime kung saan hindi niya ako sinipot. So what's the point of coming here? Hoy ano, hindi ka kinikilig? Di makapaniwalang tanong ni Manilyn sa akin. Why would I? Naguguluhan kong tanong sa di makapaniwalang si Manilyn. Kung alam mo lang na hindi ako sinipot niyan kanina Manilyn, kikiligin ka pa kaya? Mara ang tigas mo talaga. Kung ako heto nahihimatay na sa kilig, ikaw deadma lang. Hilaw akong ngumiti sa kanya. You don't know anything Manilyn. Paano ako kikiligin kung yan ang dahilan bakit hindi ako nakakain kanina? Well solely it's not his mistake naman. Ako yung nagpakahibang so mas malaki yung kasalanan ko. Nagsimula nang sumakit ang aking ulo. Nagsimula na rin akong makaramdam ng panlalamig. Feeling ko nanayo na yung mga balahibo ko sa ginaw. Is it because of the bad weather or may sinat na ako? Sige na Lin, mauna na ako ha. Paalam ko sa kanya. Mukhang nagulat pa ito dahil sinundan niya pa ako hanggang sa makalabas. Mar, salamat sa sandwich ha. Kumain ka agad pagkadating sa apartment mo, may concern itong sabi sa akin. Tumangulang ako sa katipid na ngumiti sa kanya. Sino na hindi pa ako nakakain ng tanghalian, nakonsensya pa nga ito dahil akala niya daw extra ko lang yung sandwich na dala ko kanina. Bibilhan niya sana ako ng pagkain but I told her it's fine saka sa bahay na lang ako kakain. Hindi na ako nagulat nang makita ko si Mr. Lagdameo. Nakasandal sa poste sa harap ng classroom namin habang nakatingin sa akin. He looks like a lost kid. Nag-aalangan ang mukha nitong nakatingin sa akin. Hindi ko na iniwas ang tingin ko sa kanya dahil nakita niya naman na ako. What's the point of hiding? Nang makabawi siya, mabilis itong naglakad palapit sa akin, akmang kukunin sana ang bag ko pero mabilis kong tinaas ang kamay ko, kahit nang hihina para pigilan siya. Nahihiya itong nagyuko ng ulo. Muli kong naalala ang nangyari kanina saka feeling ko biglang may bumara sa aking lalamunan. Don't show him that you're affected Mara, kastigo ko sa aking sarili. Actually I could have left him but I chose to stay. Pwede din naman akong dumaan sa kabilang pintuan pero hindi rin naman ako makakaligtas sa kanya. I'm sorry, Langga. What do you need, mister? Pakidalyan lang may gagawin pa ako. Putol ko sa kanya ngunit nagulat ako nang bigla niyang hawakan ang mga kamay ko. I look him blankly. His eyes are sad and pleading, about what you saw earlier. Panipik. I'm not feeling well Kung wala ka ng ibang sasabihin mauna na ako. I tried to maintain my emotion. Excuse me, sabi ko sabay kuha ng kamay ko sa kanya pero mahigpit niya itong hinawakan. Langga, please. His voice is begging. I'm sorry I had an emergency, nakalimutan kong i-inform ka. It's not what you think. But I admit, it's my mistake. I'm so sorry kung naghintay ka sa akin. Emergency na pala ngayon ang makipagtawanan doon sa babaeng yun. Parang may bigla akong nalisahang pait sa aking panlasa. Emergency your face, sarkastikong sigaw ng utak ko. Well maybe. Hindi ako sumagot, wala din naman akong karapatan na magalit sa kanya. We're not in a relationship for me to be mad. It's just that I am so disappointed, not on him but more to myself. Yan ang napapala ng taong felengera. Now you know how it feels, Mara. Ranya, please. I can hear the desperation on his voice but I felt nothing. Feeling ko kasi naisahan niya ako kanina ako naman itong si Utu-Utu nagpaisa rin. Now anong nangyari? Hindi ako nakakain, sumakit pa ang ulo ko, hindi ko pa natupad ang pinanggako ko kina nanay at tatay. Kapag ito nalaman ni nanay sa katatay tiyak papagalitan nila ako. Wala pa naman akong mga magulang na mag-aalaga sa akin. It's my first time to be sick dahil hindi ako nakakain sa wastong oras plus nagpaulan pa ako. So silly of me, right? Kasalanan mo Mara. Assumer ka kasi. Pinakitaan ka lang ng maganda naniwala ka agad. Bagay yan sa mga uto-utong kagaya mo.
Peste naman itong utak ko, masama na nga pakiramdam ko pinapaglitan pa ako. Pwede bang hintayin niya munang gumaling ako? Lang, please, I'm sorry. It's fine Mr. Lagdameo, I said and tried pulling my hands from him. I'm not your obligation, you can do whatever you want with your life. Sabi ko saka malungkot na ngumiti sa kanya. It's nothing, just forget about it. Don't worry I managed. Please let me make it up to you. He asked begging pero mabilis akong umiling. Tama na ang isa. There will be no next time. Talaga lang ha. Please. You don't need to do that, Mr. Lagdameo. I'm really fine. Mauna na ako, sabi ko saka tumalikod na. Hindi pa man ako nakalayo sumunod mabilis siyang umagapay sa akin. Let me take you home please. I'm okay. I am fine. I can go home by my own. So please leave me alone and give me my peace. I'm not in the mood to fight today. I think I drained all my energy. Iniwan ko si William na nakatayo sa harap ng classroom namin habang nakatingin lang sa akin. Malayo-layo na rin ang nilakad ko nang makaramdam ako ng hilo. Kuminto ako saglit at humawak sa ulo ko nang bahagya kong napansing parang umiikot ang paligid. Pinaikit ko ang aking mga mata saka huminto sa paglakad. Hindi rin nagtagal may naramdaman akong kamay na humawak sa braso ko. Please let me take you home. I won't bother you after this. Aniya saka hindi na ako nakatanggi ng inalalayan niya ako. I was so dizzy while walking. Ilang metro lang ang nilakad namin saka muli akong huminto. Hindi ko na talaga kaya pang maglakad. May nakita akong upuan. Huminto kami saka umupo ako doon. Magpapahinga muna ako saglit saka na ako lalakad ulit. Pinaikit ko ang aking mga mata dahil nahihilo ako. Narinig kong may tinawagan si Williams, ilang minuto lang may nakapark ng sasakyan sa harapan namin. Langga, let's go. He tried to carry me but I stopped him. I know mahihirapan lang siyang buhatin ako dahil sa bigat ko kaya, kahit nang hihina, pinilit kong maglakad papasok sa sasakyang nakaparada. To the hospital, dude. Pagtingin ko sa driver's seat nakita kong nakaupo doon ang lalaking kulay abo ang mga mata, katabi niya yung lalaking nakamanban. Tinawagan ko na si Castro, diretsyo na lang daw doon, sabi nung nakamanban. Ayos ka lang, langga. Tanong niya pa sa akin, pati ito nakikilang ba, na rin. Tumango ako saka nahihiyang ngumiti sa kanya. Sa boarding house na lang ako. Kailangan ko lang magpahinga, pasensya na sa abala. Mahinang sabi ko sa kanila nang magsimula ng magmaneho ang lalaking kulay abo ang mga mata. Langga, I'm fine mister, naulanan lang ako kanina kaya sumama ang pakiramdam ko. Tanggi ko sa kanya, mawawala rin ito mamaya, iinuman ko lang ng gamot, pasensya kung pati kayo nadamay. Mukhang hindi ka kasi nananghalian kanina, langga. Kaya ka nagkasakit dahil nalipasan ka ng gutom. Ang dami namang pagkain doon sa cafeteria, hindi mo ba nagutuhan? Di napigil ang sabat nung lalaking nakamanban. May hinihintay ka ba kanina? Sana sumabay ka na lang sa amin. 1 oras ka atang nag-abang doon ah. Next time, wag mo nang hintayin, hayaan mo siyang kumain mag-isa total siya naman yung na-late, mahaba nitong litanya. Pagsulyap ko kay William, malungkot ang mga mata nitong nakatingin sa akin kaya agad akong nag-iwas ng tingin. Shut up, brute. It's none of your business. Saway nung nagmamaneho. Sinasabi ko lang naman, concern lang eh. Tubulong-bulong nito sa kangumiti pa sa akin, pagkapasok niya kasi kanina nakita kong parang may hinihintay siya. I thought she's eating alone pero natapos na ang oras hindi pa rin ito kumain. Ano ba ang daldal mo ah? Sana hindi nakita sinama. Nakakadagdag ka lang, napipikong sabi nung abo ang mga mata. Hala bakit ka nagagalit? Nagsasabi lang eh, aniya saka nahihiyang ngumiti sa akin. Nahihiya din akong nag-iwas ng tingin sa kanya nang lumingon siya sa amin. I can't deny it anymore, dahil tama ang lahat ng sinabi niya. Alam ko din kasing pinagmamasdan nila ako kanina. Kaya sa halip na sumagot ako, mas pinili ko na lang na tumahimik. Where have you been earlier dude? Maya-maya ay tanong ni Nakamanban kay William pero hindi niya ito sinagot. Tinapunan niya lang ito ng matalim na tingin. Pa-check muna tayo sa hospital, langga, ihahatid din kita pagkatapos. Sabi ni William pero mabilis akong umiling sa kanya. Hindi na kailangan dahil konting sinat lang naman ito,
Iinuman ko lang ng gamot saka ipahinga, magiging okay din ako. I'm fine, thank you. Yang malapit sa internet shop yung boarding house ko. Pakibaba na lang ako dyan, salamat. Wala na ding nagprotesta dahil nakita siguro nilang seryoso ako. Dahil malapit lang din naman sa university ang campus ko, madali lang din kaming nakarating. Hininto nung lalaki ang sasakyan sa tapat ng internet shop. Naunang bumaba si William sa kaalalayan ako. Hindi ko tinanggap ang kamay niya dahil nakita kong nakitingin yung mga kaibigan niya pero siya kusang humawak sa akin. Nagpasalamat muna ako sa mga kaibigan niya bago ako tumalikod sa kanila. Hindi ko na binalingan pa si William pero nakaagapay ito sa akin. Hindi din ito nagsasalita, he respected my silence na pinagpapasalamat ko. Pagdating ko sa tapat ng kwarto, huminto ako saglit saka humarap sa kanya. Thank you for your help, Mr. Lagdameo, sagot ko saka binuksan ang pinto saka pumasok, hindi ko na rin hinintay ang sagot niya. Isasara ko na sana ito nang mabilis niyang iharang ang kamay niya sa pintuan kaya muntik siyang maipit. Pagkatapos walang pagdadalawang isip itong pumasok sa loob ng boarding house ko. What are you doing? Tanong ko pagkatapos niyang isara ang pinto. Nahihiya sa kaalanganin pa itong ngumiti sa akin bago nagkamot sa ulo niya. I want to rest, Mr. Lagdameo, nanghihina kong sabi. Umikit pa ako dahil muli akong nakadama ng pagkahilo. Let me take care you, langga, he said at hindi na ako nakapagprotesta nang mabilis niya akong inalalayan saka pinahiga sa kama. Maliit lang itong silid ko pero may sarili akong banyo, may maliit na kusina. May maliit na sala na may isang single-seater na sofa. Hindi na ako nakapagpalit ng damit. Pinalot ko na lang ang aking sarili ng kumot saka tumagilid para matulog. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya at wala na ring akong balak alamin. I'm so sick and I need to rest. Just close the door when you leave, nanghihinang sabi ko sa kanya saka halos wala nang lumabas na boses sa akin. Wala na din akong lakas para bumangon pa para isara pa ang pinto. I closed my eyes and about to sleep when I felt something in my forehead. Naramdaman ko ang mainit niyang palad sa noo ko bago niya ito nilagyan ng bimpo. Gusto kong buksan ang mga mata ko pero sobrang bigat na ng aking mga talukap. Ang huling bagay na naalala ko bago ako tuluyan makatulog ay may mainit na bagay na dumampi sa pisngi bago ko narinig ang huling sinabi niya. I will take care of you, langga. Dito lang ako. Langga, wake up. Nagising ako dahil sa mahinang tapik sa aking balikat. Pagdilat ko ng mga mata ang nag-aalalang mukha ni William ang bumungad sa akin. I still feel sick, my body is burning up and I feel so cold. Hindi ko alam kung dahil ba sa hindi ako nakakain o dahil sa naulanan ako. I cooked for you, langga. Kumain ka muna para makainom ka ng gamot. His voice is very calm. I thought I was just dreaming. Akala ko na mamalik mata lang ako habang nakatingin sa kanya. But no, he's true. Totoong andito siya sa harapan ko. But why is he still here? Nagtataka pa ako kung bakit ibang damit na ang suot niya. He's wearing now, plain white shirt and black sweatpants. Basa din ang buhok niya at mukhang katatapos niya lang maligo. Does it mean umuwi siya at bumalik lang para magluto sa akin? Pero bakit naamoy ko ang sabon saka shampoo ko sa kanya? Dito ba siya naligo sa banyo ko? Maybe dito nga dahil nakita ko ang tuwalya na ginagamit ko na basa sa nakahanger sa pako sa likod ng pintuan. Anong oras na ba? Tumingin ako sa wall clock sa harapan ko. It's already 7 in the evening. Ilang oras na din pala akong nakatulog. Bakit hindi peren nawawala ang lagnat ko? I'll get your food, aniya saka tumalikod sa akin saka nagpunta sa maliit kong kusina. He looks so familiar with my kitchen. Tansyado ang bawat galaw niya na tila ba kabisado na nito kung saan nakalagay ang mga gamit ko. I don't know what he is cooking but when I smelled it bigla akong nakadama ng gutom. Nakita ko siyang naglagay ng sabaw sa isang mangkok tsaka kumuha din siya ng kanin bago niya nilagay sa tray. Napansin ko din ang mga prutas na nasa mesa pati ang mga box ng fresh milk. Wala akong ganun sa ref, ibig sabihin ba bumili siya para sa akin? Pagkatapos niyang nilagay ang mga hiniwang prutas seryoso itong naglakad pabalik sa akin. Nilagay niya muna ang tray sa study table ko bago niya ako nilapitan. Let me help you.
Hindi na ako nakagalaw ng inalayan niya akong bumangon saka umupo. Nilagyan niya ng unan ang likod ko pero bago yon naramdaman ko pa, ang palad niya sa likod ko na tila ba tinitingnan nito kung basa ba ako ng pawis. Siguro basa ang damit ko dahil may kinuha itong maliit na towel sa mesa saka nilagay niya sa likod ko. Pagkatapos humarap na siya sa akin saka tinaas ang kumot hanggang sa aking dibdib. Pagkayuko ko napansin kong iba na ang suot kong damit saka wala na din akong bra. Lalo pa akong nagtaka ng mapansing malaki sa kamaluwang ang kulay puting t-shirt tas hindi ito akin. "I changed your clothes," he said when he noticed the confusion in my face. My mouth parted in shock but he said those words like it was normal for him to change the clothes for me. "Don't worry, looked away," he added but he stammered. Tiningnan ko siya sa mata kung nagsasabi ba ito ng totoo pero agad itong nag-iwas ng tingin, saka nagkunwaring busy sa pag-abot ng pagkain ko. Totoo bang hindi siya tumingin? Kung tumingin siya ibig sabihin, nakita niya ang bubito rose ko. "Ah," he said after lifting the spoon with hot soup. Ako na, kukunin ko sana ang kutsara sa kamay niya pero hindi ko pa manaangat ang kamay ko agad na nitong nailapit sa bibig ko ang kutsara kaya napilitan akong ngumanga. "Let me feed you, langga," aniya saka muli akong sinubuan. In fairness masarap ang luto niya. Tinulang manok na may papaya saka malunggay. Feeling ko tuloy para akong bagong anak na kailangang humigop ng sabaw para magkaroon ng gatas. Tama lang ba ang timpla, lang? Maalat ba? Matabang? Aniya habang hinihipan ang karne ng manok na nasa kutsara, masarap, tipid kung sagot. I will not appreciate him too much at baka magpi-feeling pa. Hindi ko pa nakakalimutan ang pang-iindiya niya sa akin kanina. "Eat more, you need to drink medicine after eating pero if tumaas pa ang fever mo mamayang gabi ang sabi ni tita dadalhin na kita sa hospital." Nilagay niya ang kamay sa noo ko tsaka sa leeg para tingnan ang temperature ko. "You're still hot," mahina niyang komento. He continued feeding me. Hinihipan niya pa ang bawat subo niya sa akin. My heart is fluttering the whole time. Feeling ko biglang umaliwalas ang pakiramdam ko at unti-unti na rin akong pinagpapawisan. "Wag mong kainin baka mahawan ka," saway ko sa kanya nang mapansin kong bawat dalawang subo niya sa akin ay nakikikain din siya. Isa pa hindi ako sanay na may nakikisalo sa pagkain ko lalo na sa kutsara ko maliban kina nanay and tatay. Aniya sabay subo sa akin ng karne ng manok. Pagkatapos kong kagatan, kinagatan niya rin feel niya pa ang pagmuya. Habang nakatingin sa akin, he's not listening to me, kaya bahala siya kung mahawan. "Eat these veggies, langga para bumalik ang lakas mo." Tumangulang ako sabay tanggap sa bawat subo niya sa akin. We eat in silence hanggang sa maubos namin ang nakalagay na ulam sa malaking bowl. "Kumain ka pa, langga," sabi niya. Hinidi niya na hinintay ang sagot ko. Kumuha ulit ito ng pagkain pero hinayaan ko na lang baka kasi gusto niya ding kumain. Pagkabalik niya muli itong umupo sa aking harapan. Hinaypan niya pa ng ilang beses ang sabaw sa nanasa kutsara para isubo sa akin pero tumanggi na ako. "I'm already full tsaka madami na din ang nakain ko. Last na lang," aniya sabay subo sa akin. Hindi na ako nakatanggi pa, hanggang sa ang isang last niya ay naging ilang beses pa. Nung busog na talaga ako at feeling ko nasa lalamunan ko na yung mga kinain ko tumanggi na ako sa kanya. Hindi na rin ito nagprotesta pa, siya na rin ang nag-ubos sa tira. Pinainom niya muna ako ng gamot bago siya nagpatuloy sa pagkain. Magana itong kumain. Dahil napansin kong inubos niya ang rice na kinuha niya kanina. Madami-dami din yun. Pero in fairness masarap naman din kasi ang pagkakaluto niya sa ulam. Ang sarap pwede nang itapat sa luto ko. And I can't believe that he knew how to cook ha. "Gusto mo pa?" Tanong niya nang mapansing nakatingin ako sa kanya kaya agad akong umiling. I let him finish the food, tahimik lang akong nakamasid sa kanya. Pagkatapos niyang kumain siya na din ang nagdala ng pinagkainan namin sa kusina. Hinugasan niya pa ang lahat ng mga ginamit niya saka isa-isang binalik sa lagayan. Para talaga siyang taga dito sa bahay, sobrang komportable niya tingnan habang gumagalaw sa maliit kong kusina. "Eat the fruits, langga," saad niya sa akin na agad ko din naman sinunod. Sayang naman yung prutas diba? Tsaka alam niyo food is life, kailangan kong bumawi sa pagkain. "You want more?"
Tanong niya nang mapansing malapit ko nang maubos ang mga nakaslice niyang prutas. Usog na ako, salamat. I said thanks and smiled at him a little. Ngiti lang din ang sagot niya sa akin saka nagpatuloy na sa paglilinis. Nagwalls at nagmop pa ito ng sahig. Inulit niya pa ang pagtrapo sa mesa saka sakalan. It is so surprising that someone like him knows how to do household chores. I mean based on his personality mukhang may kaya naman ito sa buhay, siguro kabi-kabila ang mga kasambahay ng mga to. After niyang maglinis doon saka pa ito bumalik sa akin. Yumuko ito, may inabot sa paanan ng kama. Nakita kong may duffel bag doon, binuksan niya ito saks kumuha ng t-shirt sa loob. Dalawa ang kinuha niya kaya nagtataka akong tumingin sa kanya. Tahimik lang itong tumabi sa akin pagkatapos inabot niya ang noo ko, pinahira ng pawis ko doon gamit ang palad niya. Good, you're sweating now. Pagkatapos kinapa niya ang likod ko. Malamang basa na rin yun ng pawis. Here, sabi niya sabay abot ng damit sa akin. Kunot-noo akong naktingin sa damit niyang nakalahad sa aking harapan. Change your shirt, langga, basang-basa ng pawis baka ubuhin ka. Okay sabi ko. Tatayo sana ako para kumuha ng damit ko pero mabilis niya akong pinigilan. Just use mine. Malinis yan, he said putting the white shirt in my hand. Hindi niya na hinintay ang sagot ko. Tumalikod na ito sa akin at naglakad papunta sa banyo. I'll change here, langga, baka silipan mo ako. Aniya saka pumasok na sa loob bitbit ang duffel bag niya. Naiwan akong nakanganga di makapaniwala sa sinabi niya. Seryoso. Ako pa talaga ang maninilip sa kanya. Baka siya pa. Mataba lang ako pero may curve naman. Tsaka hello ang flawless ko kaya, alagang nanay sa katatay kaya to. Change your shirt, langga. But if you can't just wait for me, sigaw niya mula sa loob. I will look away, promise. Talaga lang ha. Pero hindi ko na masyadong binigdil ang pinagsasabi niya dahil kailangan ko ng magpalit ng damit. Tiningnan ko pa muna ang banyo para masiguro kung nakalock ba ito, saka ako naghubad ng t-shirt, pinalit yung bagong t-shirt na binigay niya sa akin. I feel comfortable after changing my clothes. Mukhang maganda yung tela ng damit o di kaya I just felt warm wearing his shirt. Maya-maya napansin ko ang aking pang-ibaba, gaya ng damit ko hindi rin ito akin. Pinalitan niya na din pala ito ng sweatpants gaya ng sa kanya. Bakit kaya hindi na lang siya nanguha ng damit sa lagayan ko tutal naman, mukhang alam niya ang pasikot-sikot dito sa silid. Gamit niya pa talaga ang pinalit niya sa akin. But I like it though. Ang gaan sa pakiramdam, mukhang komportable namang suotin. Bakit magaan sa pakiramdam, Rania? Kastigo ko sa akin sarili, bago pa kung ano-ano na naman ang aking maisipan. Wag assume Mara, wala ka pa ring kadala-dala. Maya-maya napansin kong gumalaw ang doorknob, binuksan niya lang ito pero hindi siya lumabas. Are you done langga? Tanong niya sa akin. That's why he just opened the door. Mabuti naman saka naniniguro muna. Totoo nga naman siguro yung sinabi niya kaninang hindi siya tumingin sa katawan ko, di ba? Tapos na. Tipid kong sagot sa kanya saka pa ito lumabas. He looks fresh, mukhang naghilamos pa ito ng mukha niya. Bagong palit na din ang t-shirt niya. Plain white pa rin na gaya ng sa akin. Where's your powder? My brows furrowed while looking him, bakit siya naghahanap ng palbo? Why? I asked, confused pero tinuro ko pa rin naman ang palbo na nasa ibabaw ng study table ko. Kinuha niya ito saka lumapit sa akin. Turn your back. Aniya saka ainal-alayan akong tumalikod sa kanya. Tinaas niya ang t-shirt na suot ko saka ako nilagyan ng palbo sa likod. My mom used to put powder on my back, before when I'm sick. She said it will help me feel comfortable. He said and started spreading the powder. The feeling of his warm palm touching my bare skin, is so relaxing. I flinched at first because it's my first time that someone touched me there other than my nanay, but after a while I felt relaxed. Magaan lang ang naging paghaplos niya sa likod ko. Pero nakaka-relax sa pakiramdam.